Good morning po sa bawat isa po sa atin. It's a blessed Monday morning naman po. At tayo po nakatapos na naman po ng panibago pong isang linggo or magsisimula naman uli ngayon ng ating mga araw. Kung meron kayong mga trabaho, pag-aaral, ay patuloy tayong pasalamat sa Panginoon na nakapagbigay na naman tayo ng kaluguran sa ating Diyos na buhay sa pamagitan po ng pagdalog natin kahapon. At doon po sa mga hindi nakadalo ay patuloy po nating kayong hinihikayat na patuloy tayo magsama-sama po para po magpuri sa Panginoon sapagkat alam naman natin na talaga napakahalaga. Katulad po nitong 150 Psalms ay talagang pinapakita rito na purihin natin ang Diyos sa kanyang sanctuary. Usually po ang sanctuary ay isa po itong lugar no, na pinagkaloob ng Diyos sa bawat tao na mayroong kakayanang magroon ng sanctuary. Especially po sa Israel, no, meron silang temple, meron silang mga tolda or meron silang mga upper room at mga bagay po na meron silang pinapakitang mga buildings, no? In America, ganoon din po at sa ating mga bansa ay meron na rin pong ganoon na inalintulad po sa sanctuary. Kasi pag sinabing sanctuary, ito po yung medyo kabalang-binalang dako. At gaya nga ng binanggit ko kahapon, ang sanctuary o ang church ay nabuo po sa dalawang salita, yung pong iglesia at yung synagogue o sinagoga. Ibig po sabihin, nagagather ang mga tao, sila ay mga anak po ng Diyos. At huwag po natin itong kakaligtaan o kalimutan sapagkat ito po ay mahalaga po na maging bahagi po tayo ng katawan ni Kristo. At makita po natin dito mga kapatid ay ito po kasi yung tinatawag na lugar no na malaya po tayo, mabuti nga po at pasalamat po tayo, may kalayaan po tayong sumamba at magpuri sa Panginoon. May mga tao nga na sa ibang lugar no na talagang ang kanila pong pananambahan ay underground, meaning ay medyo mahigpit sa kanila, lalo tigit po ang mga Muslim countries na may hirap po ang Christian living or Christian activity doon dahil ang kanila pong tinatas sa lugar na yun ay si Muhammad, si Allah. Tayo nagpapasalamat dito na meron tayong kalayaan. At pangalawa, meron tayong tinatawag na katawagan, Christian. Kasi pag hindi ka Muslim dito sa Pilipinas, Christian ka. At ang ating pong konstitusyon na nagbibigay laya po sa church, no? Pero ang makita po natin dito, kadalasan naman ay ang tao na nagkukulang. Kumbaga, bagamat malaya naman, eh hindi naman to nagagawa. Although sabihin natin na may mga pagkakataong magiging busy po tayo. Kaya nga lang po, ang tanong po rito, paano natin nagagawang i-manage po yung ating oras? Usually po, pati po yung linggo, nakakapagtataka naman kung minsan ano po. Real talk lang naman po ito. Ang dami-dami po mga pagkakataon sa buhay na minsan may mga ganong bagay, mga oras na pwede naman natin magamit within Monday through Saturday. Pero minsan talagang kinukuha pa nila ang Sunday na sabihin ito ay parang pahinga. Hindi po yung pahinga na hindi ho kayo gagawa ng mga bagay. Totoo po na pahinga yan pag sa gobyerno, no, sa trabaho, pahinga po yan. Kaya lang matandaan natin na ang Diyos po ang nagbigay ng isang lugar na talagang may kapahingahan. At yun po yung lugar na kung saan po ay pinagkalab sa atin. Like for example, ang ating pong church na yun, may building po tayo, malaya po tayo na nakapagbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya naman nakakalungkot lang kung minsan tayo, bahagi na rin ng mga ginagawa natin na inuukupa pa natin yung araw ng linggo na sasabihin natin sa ating mga sila busy. Pero kung tuusin, kung titingnan at kung Diyos ang titingin sa iyo, talaga bang busy ka ng
AM hanggang 12 PM. Sabihin, sa loob ng 2 oras, talaga bang busy ka noon? O parang ang dating yung oras na yun, kinuha mo pa, no? Pwede naman ho, kung talagang ikaw po ay bumbero, ikaw po ay nagtatrabaho sa hospital, talagang nagtatrabaho sa mall, ay mga ganong bagay talaga hindi maiwasan, mayroon pang pasok po, no? Ang mga tao, talaga naman kada Sunday. At ilan lang yun. Pero kung ikaw ay nandoon sa ganong kalagayan talaga na may pasok, wala tayong magagawa. Excusable naman yun. Kaya nagagawa ka naman ng tinatawag na paraan para naman yung covenant natin sa Diyos na sa loob ng 1 linggo magbigay tayo ng panat oras. Kasi mahalaga yun eh. Bakit po mahalaga? Ang Diyos po kasi nagbigay ng kahalagahan sa bawat isa po sa atin eh. Binigyan tayo ng oras, binigyan tayo ng araw, binigyan tayo ng buwan, taon. Kaya nga tayo, pag nag-celebrate ng ating mga birthday, ay nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kaya lang, ang kagandahan dito na makita natin dapat, tingnan po natin yung oras po natin kung talagang kaya ba natin mabigyan ng panahon at oras sa ating Panginoon. Yun ho naman ang isang hinihiling sa atin ng Diyos. Hindi ho para sabihin ko pwede mga pastor oy, dumalo kayo. Totoo naman po yung sinasabi ng mga pastor yan. Dahil alam ng mga pastor na mahalaga po ang pagdalo. Mahalaga po ang church. At mahalaga po na tayo po ay patuloy po nakapaglilingkod po sa ating Diyos. Kasi at the end of the day, mga kapatid, pasalamat ka kung ilang taon na bibigay sa iyo. Pero sa katapos-tapusan ng buhay mo, babalik tayo sa Panginoon. Haharap tayo sa Kanya. At huwag nating sabihin na yung lahat ng kaabalahan mo, pwede mong pahabain ang buhay mo. Lahat ng kaabalahan mo, magbibigay ng pagpapahaba ng buhay mo at yung buhay mong yan ay tinutumbas sa mga sipag, tama naman yun. Kaya lang, tandaan po natin, may hangganan po yan. May hangganan po lahat ng bagay na binigay po sa atin ng ating Diyos. Wala pong tao na mabubuhay magpakailanman dito sa mundong ibabaw. Lahat po tayo ay aalis dito. Kung yung mga pinupundar ninyo, kung mga pinagkakaabalahan ninyo, ay maganda naman yan on the future nyo, o mga pag nag-aaral ka, talaga magsipag ka, lalo pagka yung may mga trabaho ka, ayusin mo. Pero, ang dating noon ay may hangganan po yan. Like for example, pag tumanda ka na, ang tanong doon, paano kung halimbawa dumating sa puntong ikaw ay nawalan ng lakas, nawalan ka na ng mga bagay sa buhay na nasabi natin yung pagkilos mo. Ang tanong po doon, naharap ka sa Panginoon, pwede mo ba idahilan, Panginoon, naging masipag po ako sa buhay kong ito. Sa kaabalahan, hinarap ko, nag-aral akong lahagi, nagtrabaho ko. At yun, ginawa ko to, Panginoon. Dahil sa nakikita ko, ito yung bibigay ng kalakasan sa aking katawan, sa buhay na aking taglay. Kaya lang po, ang nakakalungkot doon, ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi kita kilala. Yun naman lungkot doon. Lumayo ka sa akin. Kayo mapagpaimbabaw. So, ibig ko sabihin, tingnan po natin ating sitwasyon sa buhay. Talaga namang hindi naman inaalis po sa atin ng Diyos. Ano po, yung pagkaabala po natin sa pagtatrabaho, pag-aaral, at mga bagay na gawain po natin sa loob ng bahay. Maging ating mga pangarap. Hindi yan inaalis sa atin ng Panginoon. Kaya lang meron siyang salita, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Maging kapatid, yung binanggit nga, maganda yung binanggit ni Sara na pwede siyang magplano, pwede siyang kumandidato, pwede siyang gawin ng mga bagay na yun. Pero day after day naman daw, Diyos pa rin naman magbibigay sa iyo ng pagpapatupad nito.
So, wag mo nating hayaan na sa bandang dulo po, maging malungkot pa yung magiging buhay natin. Okay yan, magsaya ka, gagawa mo yung mga bagay na ganyan, ayos yun, wala namang problema po diyan. Pero tandaan po natin mga kapatid, may hangganan po ang lahat ng bagay. Huwag nating isipin na nagagawa mo ito dahil may lakas ka, kayang-kaya mo, matalino ka, matatag ang iyong paninindigan, yung future mo, inihanda mo, inaayos mo. Tama pong lahat yan. Kaya lang po ang tanong, nabigyan mo ba ng oras ang Panginoon sa buhay mo? May kanta nga, di ba? Sabi, kahit magkaroon man siya 1,000 buhay, lahat ito ibibigay. Minsan hindi rin totoo eh. Kasi isang buhay nga natin, minsan di pa natin maibigay ng buo sa Panginoon. Sabi ng Lord, kung tutusod ka sa akin, pasayin mo ko sa araw-araw at talikuran mo yung sarili. So napakahirap po nung ganun salita kung titingnan po natin. Kaya naman mga kapatid, salamat no. At patuloy po tayong mag-pray no, na malampasan natin kung anong mga bagay na nangyayari po at kinakarap natin ng buhay. Malampasan po natin yung mga pagsubok, malampasan natin yung mga karamdaman, malampasan po natin ang sitwasyon po na nangyayari po sa ating bansa. At pagpatuloy pa natin panalangin po yung mga kapatiran o kaibigan o mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibang bansa. And take note po mga kapatid, bagamat sila po apektado ng giyera, tayo po maapektuhan din sa anong paraan po, Pastor. Pagka tumagal ang giyera, mamamahal na naman po ang langis. Yun ang nakakalungkot doon, yung langis po pag nagmahal. Mamamahal na rin mga pamasahe, mamamahal na rin po yung mga produkto. Kasi kalisabay po yan ng mga, pati po yung kuryente, lahat ng mga ginagamit para po makinarya. Ibig mo sabihin, maapektuhan po tayo. Pero wag tayo matakot. Sabi nga tuloy lamang po tayong manalangin dahil God is in control naman ng lahat ng bagay. Amen? Salamat po and good morning.